Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako nga po pala si Christopher D., 34 years old po. Ako po ay nag-church po sa Christ Commission Fellowship or CCF. Gusto ko lang po sanang i-share po sa inyo ito pong aking karanasan sa pag-inom ko po ng juice na ito noong year 2011, November. Bago po ang lahat, gusto ko pong i-share sa inyo na ako po pala ay mahilig kumain. Specifically po, chicharon. Ngayon, nung panahon po na yon, nung year 2011 November, ako po ay umattend ng isang retreat sa aming church. At nung time na yon na nasa retreat house kami, nakaramdam ako ng sobrang pananakit sa bandang ibaba kanan ng aking katawan. At nung panahon na rin na yon na sa panandaliang paglalakad ko, ako po ay naka-experience ng pamumulikat ng aking mga paa. At ako po ay yung mga tipong pag-upo ko pa lang ay matinding pamamanhid sa bandang bahagi ng aking katawan. Ngayon, nung mga panahon na yon, syempre dahil sa aking gawain sa retreat na yon ay tiniis ko yung sakit na nararamdaman ko. Hanggang nung pag-uwi ko ng aming bahay ay patuloy kong naramdaman yung ganong klase ng sakit sa bandang kanan, ibaba ng aking katawan. At hindi ko napansin sa sarili ko na yung aking pagdumi ay hindi na pala normal. Nung una, 2 beses sa isang linggo, dumating sa 1 beses na lang sa isang linggo hanggang sa hindi na pala ako dumudumi sa buong linggo. Ngayon, nung linggong iyon, nung aking pag-uwi at ako ay nagdesisyon na magpatingin sa isang kilalang hospital dito sa Metro Manila. So ako po ay isinugod sa emergency room at ako po ay sinuri ng isang doktor. Nung chinek niya yung bandang masakit sa aking katawan, sa bandang ibaba kanan, ay sinabi niya na baka ito ay appendicitis at kailangan kong maoperahan. Siyempre, dahil wala pa akong karanasan sa pag-oopera or hindi pa ako naooperahan, ni minsan hindi ako pumayag at sinabi ko na baka iba lang yung nararamdaman kong sakit. Kaya ako ay nirefer niya sa isa pang doktor at tulad nung ginawa niya, ako ay sinuri din doon sa bandang ibaba na bahagi ng aking katawan sa kanan at nung sa pagsusuri niya, sinabi niya sa akin na baka nga daw appendicitis ito at kailangan kong maoperahan. Siyempre, ako ay hindi na naman pumayag dahil hindi pa nga ako nakakaranas ng operasyon sa aking katawan. Hanggang sa ako ay, ang aking dugo ay sinuri. Ngayon, pagkalabas ng resulta, 80% na pala yung lason sa aking dugo, yung infection niya. So, ako ay nag-alala at pumayag ako ng magpa-CT scan. Lumabas yung resulta ng CT scan at natagpuan na namamaga pala yung colon ko. Ito ay umabot na sa 1 cm at kailangan na daw akong maoperahan para matanggal yung pamamaga. Tinanong ko kung magkano at ito daw ay aabot ng 30,000. Siyempre, dahil hindi naman ganun kalakihan ang amount ng aking health card ng mga panahon na yon, dahil maliban pa doon sa presyo ng operasyon, siyempre ako ay ma-admit ng mahigit 2 linggo, hindi po ako pumayag. So, tinanong ko sila kung ano pa yung alternatibo para madaling mapagaling yung nararamdaman kong sakit na yon. Hanggang sa ako ay nirefer sa isang espesyalista sa colon noong mga panahon na yon. So, ako po ay na-admit and then ako po ay binigyan ng karampatang lunas ng doktor na tumingin sa akin. Nung kinabukasan, nung pagbisita niya ulit sa aking kwarto, ay meron siyang dalang juice na nakalagay sa ganitong kalaking baso. At sinabi niya sa akin na inumin ko daw po iyon. Ngayon, nung nalasahan ko, tinanong ko yung doktor at sinabi ko na ito po ba ay tomato juice. So, napangiti lang siya nung panahon na yon. Sabi niya, inumin ko lang daw yon. At akala ko 1 beses lang yon, pero nung mga bandang kinagabihan bago ko matulog, binigyan pa niya ako ng isa pang baso.
Kinabukasan, pumunta ulit siya dun sa kwarto ko at binigyan niya ulit ako ng isa pang baso. Nung kinatanghalian, pinakain niya ako ng nilagang kalabasa at nung kinagabihan, ako ay binigyan na naman niya ng isa pang baso ng juice na yon. So, ako ay nagtataka. Sabi ko, ano kaya itong pinaiinom niya sa akin? At hindi naman masama yung lasa. Masarap nga siya eh. Ngayon, tinanong ko siya at sinabi niya na inumin ko lang daw yung juice na yon. Ngayon, kasabay nung aking mga gamot, iniinom ko siya isa sa umaga, isa sa gabi. Nung pangatlong araw, doon na ako nagkaroon ng ibang pakiramdam sa aking pangangatawan, lalo na sa aking digestive system. Hanggang sa dumumi na ako. Kaso, nung pagdumi ko, hindi pa ako naka-experience ng ganong klaseng dumi sa aking tanang buhay. Na hindi lang siya maitim, kundi kakaiba pa yung amoy niya na hindi mo talaga magugustuhan. Ngayon, nag-alala ko. Tinanong ko yung doktor kung normal lang daw ba yon. Sinabi niya sa akin na, oo, normal lang daw yon. Kaya ipagpatuloy ko yung pag-inom ko, isa sa umaga, isa sa gabi. Ngayon, nung ikalimang araw na pag-inom ko yun, tinanong niya ako kung kamusta ng aking lagay. Sinabi ko na wala na akong nararamdaman na pananakit sa aking bandang kanan, ibaba. At ako ay pinatingnan ulit ng CT scan at sinuri ulit ang aking dugo. Laking tuwa ko dahil wala na yung infeksyon sa dugo ko at hindi na ako kailangang operahan dahil gumaling na yung namamaga kong colon. So, imbis na gumastos ako ng more than 100,000, nung mga panahon na yon na ako ay binigyan na ng discharge slip, ang binayaran ko lang sa hospital ay 27,000. So, napakalaki ng itinipid ko talaga. Ngayon, nung ako ay papauwi na, tinanong ko siya, Dok, ano nga po ba yung pinainom po ninyo sa akin? Gusto kong makabili po ng isang katulad nun. Ngayon, pinakita niya sa akin itong red juice. Sabi ko, ito lang pala. Akala ko, tomato juice. So, sabi niya sa akin, uminom daw ako ng ganito. So, kumuha ako ng isang bote. Pero, ang totoo, dapat para makompleto mo ang cleansing program, kakailanganin mo ang 2 hanggang 3 bote nito. So, sabi ko, wow, red juice. Hindi lang siya masarap, kundi makakatulong pa talaga sa paglilinis or pagdidetox ng inyong katawan. So, sabi ko, kailangan ko talagang uminom pa ng maraming ganito. So, para makompleto ko yung pag-cleansing sa aking katawan. Ngayon, gusto ko sanang ibahagi sa inyo na kailangan ingatan natin ang ating katawan dahil sinasabi nga sa Biblia that our body is a temple of the Holy Spirit. So, kung ako po sa inyo, ngayon pa lang, tangkilikin natin itong red juice. Salamat.